Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. So you Magandang umaga sa inyong lahat. read. Patiin natin ang bawat isa ng magandang umaga. So sa pagkakataong ito, sa araw nito, sa simula ng araw na ito, tayo ay nasa harapan ng Panginoon, tayo ay dumudulog, tayo ay nagpapasalamat sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Ito ang tamang masasabi natin na attitude towards God sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng biyaya. At sa linggong ito ay kita natin sa bawat linggo na nakaraan, tinuturuan tayo ng Diyos na manalangin. So ipinapakita sa atin ang iba't ibang uri ng pananalangin at higit sa lahat ang pagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos. Sa linggong ito ay ipapahayag sa atin ang dalawang uri o klase ng tao na nananalangin sa Diyos. Sa larawan ng mga Pariseo at ganun din ng mga publikano. May mga taong nagdarasal at nagyayabang sa Diyos. At may mga tao rin naman nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Niaalay ang kanyang sarili, sinusurrender ang kanyang sarili sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pananalangin. Kaya sa mga pagbasa ito ang ihahatid sa atin ng Panginoon, ito ang mensaheng ihahatid sa atin ng Panginoon kung paano tayo dapat sa tamang pananalangin at pakikipag-ugnay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, humingi tayo ng awa at patawad sa Panginoon sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasala, at sa ating nagawang hindi maganda at mabuti sa ating kapwa at sa Diyos. Inangamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, lumpa ang mag-isa sa isip sa salita sa Diyos at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel na kapanalan, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sumati tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Propeta Sirat, ang dalangin ng mga mapagpapakumbaba ay lumalabas sa mga ulam tungo sa Diyos. Magbasa mula sa aklat ni Sirat. Ang Panginoong Diyos ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sino man. Hindi siya kumikilong kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daig ng ulila. At ang pagsusumamot ng balong nagsasaysay na nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin nito agad nakaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulam at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at ginagawa ang katarungan sa nasa katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, tuwa. Nililipol niya ang iyong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasinuhay, ang walang pag-asa na hindi binibigo. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas, sa napakukupo siyang lumiling. Sa pagharap niya sa kamatayan, ipuputong kay San Pablo ang isang korona bilang hantungan ng lahat ng kanyang mga hirap at sakripisyo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko,
ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takutin. Nananatili akong tapat sa pananalangin. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon ang siyang makatalo ng hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabing sa muli niyang pagpalito. Walang sumama sa akin nang una akong umarap sa hukuman. Pinabayaan nila ako mag-isa. Patawarin nawa sila ng Panginoon. Ngunit pinagtubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang ipahayag sa mga hindi ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakilanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumadhig sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magdanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya ay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapos ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, di man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, pahabag mo kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino man nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo.
bawat isa. Magandang umaga. So, masarap ang pakiramdam kung lahat ay masaya at lahat ay maligaya dahil sa katabi mo. So, tayong lahat ay natitipon sa pangalan ng Panginoon sapagkat nagpapasalamat tayo sa biyaya. So, araw-araw, kailangan tayo magpasalamat. At ang pasasalamat natin ito ay sa biyaya ng buhay. So, galing ako ng Pilipinas. So, maraming nawalan ng kuryente. So, lahat ng fans ng Ginebra, walang kuryente. Buti na lang nakabalik ako kahit may bagyo. At hindi nakancel ang flight ko. Pabalik dito. So, doon mabagyo at kulimlim. Dito, maaraw at mainit. So, narinig natin ang biyaya ng pagbasa ngayon. Narinig natin ang pagpapala ng Panginoon. So, sa pamamagitan ng mga pagbasa na narinig natin. So, noong nakaraang linggo, hindi ko alam kung natatandaan pa ninyo ang Ebanghelyo. Natatandaan niyo pa po ba? Noong nakaraang linggo. Anong sinabi ng Panginoon? Anong sinasabi sa Ebanghelyo? Ito ay tungkol sa panalangin. No? Tungkol sa kahalagahan ng panalangin. Kaya ilang linggo na tayo, pinag-aaralan natin ang pananalangin sa pamamagitan ng turo ni Kristo na napapaloob sa banal na kasulatan. Kaya nung nakaraang linggo, ito ay tungkol sa kahalagahan ng panalangin na dapat tayong manalangin lagi at huwag manghinawa. Praying without ceasing. No? So, ibig sabihin, walang sawang pananalangin. Araw-araw, dapat tayong magdasal. So, nagdadasal ba kayo araw-araw? Very good. So, kung nagdadasal tayo, pasado ka na, no? Sa last week na Ebanghelyo. So, yung hindi nagdadasal araw-araw, itong sinasabi sa atin ng Panginoon. So, ngayon, sa mabuting balita ay inalalarawan sa atin ang pananalangin ng dalawang tao sa templo. So, dalawang tao sa pamamagitan ng halimbawa ni Kristo. Ang una ay ang Pariseo. So, kilala ninyo ang mga Pariseo. Ha? So, tingnan nyo ang katabi ninyo, mukha bang Pariseo yan? Ang Pariseo, sila ang mga taong plastic. Pero palasimba. Ha? Sila ang mga taong walang tinitingnan kundi ang iba. Laging nagdarasal, laging nag-aayuno, laging masasabi natin nagsisimba. Pero sila ay humuhusga sa kapwa. Katulad ng iba sa inyo, nagsisimba upang kutsain ang kapwa. Nagsisimba upang tingnan ang iba. Ano kaya ang suot niya? Hindi bagay sa kanya. So nagsisimba pero hindi nakatuon ang isipan at damdamin sa Diyos. Ang nasa isip at damdamin ay ang sarili niya at ang tinatawag na kanyang kasalanan sa kanyang kapwa. So ito ang Pariseo. Ang mga publikano, so ito ay dalawang tao sa kasaysayan ng mabuting balita ng banal na kasulatan sa buhay ni Kristo. Ang mga Pariseo at ang publikano. So sino yung mga publikano? Sa Ebanghelyo o sa banal na kasulatan, sila ang itinuturing na tax collector. So alam niyo na kapag tax collector, ano yung mga tax collector? Sa panahon ni Kristo, hindi ko alam sa panahon na yun, sa panahon ni Kristo, sila ang mga mandaraya, mandarambo. Ngayon, tingnan mo ang katabi mo. Plastic ba o mandaraya? So ang Pariseo, ang tingin sa sarili niya, siya ay banal.
Siya ang taong kalugod-lugod sa Diyos sapagkat ginagawa niya ang lahat ng alituntunin ng isang Hudyo, nag-aayuno at ganon din nananalangin at laging nasa templo. Ngunit ang dasal ng Pariseo, kung titignan natin sa Ebanghelyo nito, ay ang dasal ng pagmamalaki. Anong sabi niya dito sa Ebanghelyo? No? Ang Pariseo ay tumindi at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. So tingnan nyo kung ganito kayo manalangin. Itong dasal ng Pariseo, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba diyan. Mga magnanakaw, tingin sa kaliwa. Mga mandaraya, tingin sa kanan. Mga mangangalunya, tingin sa palibot niya. o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. So pagmasdan ninyo ang pamamaraan ng pananalangin niya. Tama ang unang ang tinatawag na pangungusap niya, nagpapasalamat ako sa iyo. Marunong siya. Alam niya ang tamang pananalangin. Nagpapasalamat ako sa iyo. Ngunit, anong sinabi niya? Hindi ako katulad ng iba diyan. Magnanakaw, mandaraya, at mangangalunya. Ito ang panalangin ng isang Pariseo. Kaya, kung titignan natin, ang panalangin ito ay hindi nagpapabago ng sarili ng Pariseo, na hindi niya ipinapakita na hindi niya kailangan ang Panginoon. Sapagkat ipinagmamalaki niya ang kanyang naging buhay. So ang pagmamalaki at ang pinakamasama sa panalangin na nilalaman ng Pariseo ay ang paghamak sa kapwa. Hinamak niya ang isang publikano. Kaya ito ay nagpapakita ng pagtataas ng kanyang sarili o ang pagmamayabang sa harapan ng Diyos. At ano ang kinagisnan ng panalangin ito? Hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon ang panalangin ng Pariseo. Ikalawang tao sa Ebanghelyo ang dasal ng publikano. Simple lamang ang dasal niya. Sinabi dito sa Ebanghelyo, samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo. So yung mga nasa likod na dulong-dulo doon, mga publikano yun, na hindi lumalapit sa Panginoon. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadakukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Yun lamang ang ginagawa niya. Sinasabi niya sa Diyos. At anong sabi ni Kristo? Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Simple lamang ang panalangin niya. Walang tinatawag na pangungutya sa kanyang kapwa. So isa siyang makasalanan. Isa siyang publikano o tax collector. Ngunit ang kanyang panalangin, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sa pamamagitan nun, ipinapakita niya na kinikilala niya ang kanyang kababaan at kinikilala niya ang kanyang kahinaan at humihingi ng habag at awa at patawad sa Diyos. Maaaring siya naging makasalanan, maaaring nagawa niya ang lahat ng mga bagay na iyon,
Ngunit sa kanyang pagdulog sa Panginoon, ni hindi siya makatingin sa Diyos. At ganun din, dinadagukan ng kanyang dibdib sa paghingi ng habag at awa at patawad sa Diyos. Ang kanyang panalangin ay kinalugdan ng Panginoon. At ito'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Ang Pariseo at ang publikano parehong nanalangin sa Diyos. Ngunit itinama ng Diyos sa pamamagitan ng turong ito kung ano ang naayon at tamang masasabi nating pagdulog sa ating Panginoon. Ngayon linggong ito, sinasabi ng Panginoon sa atin na ang panalangin mapagpakumbaba ay tiyak na dinirinig ng Diyos. So ang aral ay sa pamamaraan ng pananalangin. At ano yung pamamaraan na ito na sinasabi sa atin ng Panginoon at ng mga pagbasa? Ang panalangin mapagpakumbaba. So ulitin natin. Ang panalangin mapagpakumbaba. So anong ibig sabihin ng mapagpakumbaba? May mababang kalooban. Humble prayer before God. Bakit? Kasi po kung minsan, kahit sa panalangin natin, nagmamalaki tayo. Kahit sa harapan ng Diyos, hindi man natin sinasabi sa kapwa natin, hindi man natin inilalahad sa kaibigan natin, pero minsan nagmamalaki tayo. Di po ba? Sasabi natin, nagawa ko ang lahat ng ito dahil sa lakas ko, dahil sa kakayahan ko. Na sinasabi natin that even God is less achiever. Kaya ako nakapagtapos ng lahat ng pag-aaral nito dahil sa kakayahan ko, hindi dahil sa Diyos. Lalo't higit yung mga taong, may mga taong tinatawag tayo sa lipunan, they are free thinkers. So they don't believe in God. Na lahat ng tagumpay nila, sinasabi nila, ito'y dahil sa kakayahan ko. At walang pakialam ang Diyos dito. Naging cum laude ako, naging summa cum laude ako, na doon ba ang Diyos habang nag-aaral ako? At sinasabi nila, ito'y dahil sa aking kakayahan at talino na hindi niya tinignan kung saan nanggaling ang kakayahan niya at talino niya. Kaya at the end, kakasabi niya ngayon, tigok siya, namatay din. So, ibig sabihin, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Ano man ang meron tayo, ano man ang naabot natin sa buhay natin, dapat marunong tayong magpakumbaba. Marami sa atin, masasabi natin, nagtagumpay ako. Nandoon ako sa taas ng antas ng lipunan ng buhay ng tao. Ngunit hindi na marunong magpakumbaba. Higit sa lahat, nagiging mayabang. Kapag naging mayabang ka, tandaan mo, babagsak ka. Tandaan niyo yun, ha? Ang taong nagmamataas at nagmamayabang, hindi ako nagsabi nun, ang Diyos. Anong mangyayari? Ibababa ka ng Diyos. Kaya huwag tayong magyayabang. Sinong mayabang? Buti na lang wala. Kung hindi, ibababa ka ng Diyos. Sapagkat itong sinabi sa huling bahagi ng mabuting balita, sabi niya, sapagkat ang sino man nagpapakataas, anong gagawin? Ibababa.
At ang sino mang nagpapakababa, itataas ng Diyos. Kaya napakahalaga ng pagpapakababa. Humility. Sapagkat ang unang masasabi natin attitude towards God, it is always our own humility before God. Kahit gaano kataas ang naabot mo, kahit gaano kataas ang naging kayamanan mo, matuto tayong laging magpakababa. Kaya kung titignan mo, di po ba, sino ang laging nagsisimba? Sino ang laging nagsisimba? Ang mga taong aba. Ang mga taong marunong magpakababa. Tingnan mo, meron tayong mga kababayan, malaki ang sweldo. They have everything. Pero hindi nagsisimba. Bakit? Sapagkat in their own mind, no, at the back of their own mind, it is there. Hindi ko kailangan ng Diyos. Bakit? I have everything in life. Matatag ang aking trabaho. Bakit pa ako sisimba? Pero nakakatuwa, may mga taong kahit naabot na nila ang pinakamataas na antas ng kanilang buhay, patuloy pa rin dumudulog sa Diyos. Bakit? Sapagkat alam nila, kung hindi dahil sa Diyos, hindi ko makakamit ang lahat ng ito. Kahit siya ay mataas na antas, nagpapakababa pa rin siya. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon na sa buhay ng tao, kapag hindi mo kinikilala ang Diyos at nagiging laging mataas ka, nagmamataas ka, gagawa at gagawa ang Panginoon. Pahihintulutan niya ang maaaring sakuna sa buhay mo upang makilala mo na hindi mo kaya, hindi mo ako pwedeng kalimutan sapagkat ako ang may bigay ng lahat ng yan. Amen. So lahat galing sa Diyos. Kaya dapat tayo magpakababa at dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Ngayon, kung titignan natin, ang mensahe ng Ebanghelyo ay ang panalangin mapagpakumbaba. Kaya narinig natin sa unang pagbasa, ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalagpas sa ulam at hindi tumitigil hanggang hindi dumarating ang tinatawag natin sa kinauukulan. Ito ang sabi sa aklat ni Sirach. Ang dalangin ng mapagpakumbaba, lumalampas pa sa langit. Kung may langit, lampas pa. Pero yun ay, you don't need to translate it literally. No? So sa mga manunulat, ito yung tinatawag na the play of words. Upang mag-isip ka. Hindi lang yung basa ka ng basa, sapagkat meron silang tinatawag na mga twist in their own sentences upang pag-isipan mo, ano kaya ang nais niyang sabihin dito? So sa pamamagitan ni Sirach, ang dalangin na lumalampas sa ulam, ito ay hindi tumitigil upang hanggat hindi dumarating sa kinauukulan. So ibig sabihin, ang panalangin ito ay dinirinig ng Diyos. Ang panalangin mapagpakumbaba. Ngayon, sa panalangin mapagpakumbaba, dalawang tanong ang sasagutin natin sa pamamagitan ng praise na ito. Ano ang mapagpakumbabang panalangin? Ang panalangin mapagpakumbaba ay nagsasakad ng kalooban ng Diyos. Ang dapat maghari. Sa panalangin, hindi mo sinasabi sa Diyos, ito ang gusto ko. Diba minsan ganun tayo magdasal? Ito ang gusto ko. Kapag hindi mo ibinigay sa akin ito,
sana mamatay na ang asawa ko. So tayo nagdiliman sa Panginoon. Madalas kung ano ang gusto natin, nag-uutos tayo sa Panginoon. Ikaw na nga humihingi, ikaw pa nag-uutos. Tayo ang dapat na may kailangan sa Diyos, kaya dapat sa atin ang pakiusap. Hindi tayo nagdidiman sa Panginoon. So sa makatuwid, ang magpagkumbabang panalangin, ito ang kalooban ng Diyos ang dapat maghari. Kaya sa dasal na Ama namin, anong dinadasal natin? Maghari nawa ang kalooban mo at hindi ang kalooban ko. Kaya dito ipinapakita ang Diyos ang dapat masunod. At ito ang mapagpakumbabang panalangin. Tayo ang may kailangan, kaya dapat tayong makiusap sa Panginoon. Hindi natin sasabihin, Panginoon, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako niyan. Kundi makiusap tayo sa Panginoon at sa pamamagitan nun, maghari nawa ang iyong kalooban. At ang dasal na Ama namin, ito ay turo ni Kristo. Nung tinanong ng mga alagad, Panginoon, turuan mo po kaming manalangin. At ito ang itinuro ni Kristo, ang dasal na Ama namin, na maghari nawa ang kalooban mo. Ito ang mapagpakumbabang pananalangin sa Panginoon. Ang masusunod ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang gusto natin. Kaya kapag tinanong ka, ano ang mapagpakumbabang panalangin? Ito ay ang panalangin ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang ikalawang tanong na sasagutin natin sa mapagpakumbabang pananalangin, bakit mapagpakumbabang panalangin? Bakit? Sapagkat wala naman tayong ipagmamalaki sa Panginoon. May pagmamalaki ka ba sa Diyos? Wala. Di po ba? Tayo ay lalang ng Diyos, may kahinaan at may limitasyon. Sapagkat ang pananalangin ay hindi pag-uutos sa Diyos. Dapat nating kilalanin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Wala tayong magagawa kung hiwalay ang Diyos. Hindi natin kaya at hindi natin makakaya. Tayong lahat ay laging may kulang at pangangailangan. Kulang at nangangailangan. Kaya dapat lamang tayong magpakumbaba ng may kababaang loob sa paghingi sa Diyos. Kaya sa pamamagitan nun, bakit mapagpakumbabang panalangin? Sapagkat wala tayo, hindi natin makakaya kung wala ang Diyos. So tayo ang may kailangan sa Diyos, kaya dapat lamang tayong magpakumbaba ng may kababaang loob sa Diyos. So sa mamamagitan nun, ipinapakita ang mababang kalooban. Nung po kami nag-aaral sa seminaryo, bago kami magtapos, so malapit na may maordinahan ng pari. No? So sabi sa amin ng pari, tataka kami, sabi namin, malapit na kami maging pari, bakit nanghihingi pa rin kami? Kapag may kailangan ka, sasabihin mo pa rin dun sa pari na parang in charge sa'yo.
Kapag may bibilin ka, magpapaalam ka pa. Kapag meron kang pupuntahan, so may logbook doon, susulat mo yung pangalan mo at saan ka pupunta. No? So yun pala, itinuturo nila sa amin na kahit ikaw ay maging pari, matuto kang magpakabago. Di po ba? Ang paghingi ay tanda ng pagpapakabago. Kung mataas ang tingin mo sa sarili mo, bakit ako hihingi sa iyo? I have everything. Pero kung ikaw ay humihingi, ito ay tanda ng pagpapakabago. At kung ikaw ay punong-puno ng pride, kahit walang-wala ka na, hindi ako hihingi. Kahit kailangan mo na ang kapwa mo, hindi ako lalapit sa kanya. Bakit? Sapagkat mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kaya kung ikaw ay marunong humingi, marunong lumapit sa kapwa mo, ito ay tanda ng iyong pagpapakabago. Sapagkat kung ikaw ay punong-puno ng pride, it is so difficult to approach anyone upang ikaw ay magpakabago. Kaya dito ipinapakita ang mapagpakumbabang pananalangin. Ito ay tanda na kailangan ko ang Diyos. Kahit mayroon ako, hihingi pa rin ako sa Diyos ng aking kailangan. Kaya makikita mo, lahat ng pari makapal ang mukhang humingi. Humingi dahil sa magandang tinatawag nating proyekto. Lalo't higit sa pagpapatayo ng simbahan, para sa pagpapalaganap ng tinatawag ng misyon ni Kristo. Sapagkat kahit sa tinatawag na formation, na kahit mayroon ka, dapat matuto kang magpakumbaba. Higit sa lahat, sa biyaya ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng linggong ito, ipinakita sa atin ang turo ni Kristo, ang mapagpakumbabang pananalangin. Ano ang mapagpakumbabang pananalangin? Ito ay ang paghahari ng Diyos sa ating Panginoon. Kung ano ang nais mo, yun dapat ang masunod, Panginoon. At bakit natin kailangan ang mapagpakumbabang panalangin? Upang ipakita natin ang kababaang loob natin sa paghingi sa Diyos. Amen. So sa linggong itong rin ay ipinagdiriwang natin ang World Mission Sunday throughout the world. Anong ibig sabihin ng World Mission Sunday? Ipanalangin natin ang mga misyonero. Sino yung mga misyonero? Yung mga pari at madre na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ako po ay missionary. Kaya ako nandito, galing ako ng Pilipinas, pumunta ako dito as a missionary. Ngunit may mga ibang pari, sila ay nasa ibang lugar. And many of them, right now, they are suffering of persecution. But they are there. They are preaching the Word of God. So this Sunday, the church encourages all of us to pray for all the missionaries throughout the world. So nung binabasa ko yung World Mission Sunday, naalala ko yung, di ba yung nangyari sa Yemen? Si Father Tom, di namin alam kung ano nangyari na ngayon, buhay pa ba yun o ano na. Ngunit may isang paring ipinadala doon.
matapang siya. Pinadala doon upang ipagpatuloy ang ginagawa ng paring kinuha. Ngunit walang nakakaalam. Ang sabi ng bishop sa amin, may ipinadala kong pari doon at hindi niya sinabi kung saan siya nakatira. Pero ang ginagawa niya, nagmimisa at nangangalaga sa mga Kristiyano. So let us pray for all those priests, especially in this World Day of Mission Sunday. Ipanalangin natin ang lahat ng mga misyonero throughout the world. Amen. So mapagpakumbaba ang panalangin para sa Panginoon, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Tayong lahat ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Sa Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Isang Kristo, iisa ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw ng buhay na maguling, umakyat sa langit, nalulublok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang pari rito at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang Panginoon ay malapit sa mga aba, sa mga nagsisisi at mga nagdadalamhati. Ipanalangin natin sa amang maawain na maging bukas tayo sa grasya ng pagbabago ng may kababaang loob sa bawat kahilingan ng ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang simbahan, ang bayan ng Diyos, ay magsilbi bilang sakramento ng awa ng Panginoon para sa mga naliligaw ng landas at makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging sensitibo sa mga pangangailangan ng mga kapuspal at mga mahihina at mapabilis nawa nila ang proseso ng pagbibigay hustisya sa lahat ng mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Nawa maging matatag ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa at ilayo nawa sila sa anumang uri ng sakit at kapahamakan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Nawa ang lahat ng mga Kristiyano ay maging tapat sa kanilang tungkulin na ipahayag si Kristo na walang pasubali sa pamamagitan ng kanilang mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Nawa ang lahat ng mga misyonero sa buong mundo ay maging daluyan ng pag-asa at sigla sa mga naghihikahos at maging instrumento ng pagpapatawa sa mga nagsisisi. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Nawa pagpuklutin muli ang mga pamilyang nagkahiwalay dahil sa mga kalamidad, mga pang-aabuso, terorismo, at tuluyang pauwiin ang kanilang takot at walang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Idalangin natin ang mga pansarili nating kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming mga kahilingan, gawin mo kaming mulat sa mga pangangailangan at kahalagahan ng aming kapwa, lalong-lalo na ang mga alipin ng pangamba at takot.
Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nagkapinawa ng mga pagkakahal sa iyong pagkamay, sa kapulihan at karangalan, sa ating pinabangan at sa buong sambayanan ay karan. Ama namin lumikha, tunghem mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Harapan na siya sa salamat. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinubod upang iyong maitampok sa kadakilaan ng lubos kahit na ikaw ay aming tinaligdan sa aming pagkasalawaan. Gumawa ka pa rin ng magandang panahon ay manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin, kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapagkaloob sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Camilo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling umubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na mamasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mga Birhen Maria ina ng Diyos, kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay nito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos ng makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabiling ng mga nakagagaling na utos ng tulong ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas.
ka sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo tunay mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mayon, Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanayahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita naman ay kagalingan. May ingatan tayo ng katawaran ng ni Kristo hanggang sumami tayo sa kahayag na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa bigay mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Siya po ang lahat para sa Church of God. Charis Arabia October issue is now available. This is a monthly spiritual magazine published in our area of Northern Arabia under the patronage of His Lordship, Bishop Camilo Balin. It carries articles of different themes from the renowned Catholic authors. We highly recommend that it would be helpful for the renewal and growth of the spiritual life. Magazines available for sale at the parish office, bookstore, and from the prayer group leaders. All parishioners are encouraged for the yearly subscription of the Charis Arabia at the parish office. There will be a training on Saturday, 29th of October at 4 p.m. for all those children who would like to join the altar servers of Dalinti. Children who have received their first Holy Communion and are between the ages of 9 to 13 can attend this training. The Feast of All Saints' Day will be celebrated on the 1st of November 2016, Tuesday. The timings of Masses will be as usual. However, the evening 6 and 7 p.m. Masses will be in the main church. All Souls' Day will be commemorated on the 2nd of November, Wednesday. There will be 6 Masses in English. Morning timing 6:30 a.m., 7:30 a.m., 9 a.m. in Sacrament Chapel, and evening timings 4:30 p.m., 6 p.m., and 7:15 in the main church. Mass at Tukhan Cemetery is at 3:30 p.m. We encourage parishioners to attend this Mass at Tukhan. The church is organizing transport to Tukhan. The bus will leave from the church at 2 p.m. Those who would like to avail this arrangement, please register your name at the parish office on or before 31st of October, Monday. Thank you. Magsitayo po lahat para sa panalangin ni Papa Francisco para sa pagkalero. Panginoong Jesucristo, tinuruan mo kami maging mawain katulad ng Ama, at hindi ka kung sino mang nakalimutan sa iyo, ay nakakita na rin sa Kanya. Mukha mo ay ipagkita at kami ay lutas na. Dinalaya na iyong magiging na pagtitis at sa kayo at patay sa pagkakalipid sa salamin. Ang babae na yung niya at sinugkalay na sa pagkahanap ng kaligayahan sa mga bagay na lumilipas. Sipagkat naman ay puluhan matapos sa pagtatatawa at sa nagtitingang nanakaw para isa ang iyong naman. Pakinggan natin ang parang sa ating pinagtutungkol ang mga salitang sa babae sa marimplahan at iyong ukol. Kung batin mo lamang ang pinagkakalap ng Diyos, ikaw ang pamangyayitan ng lihim na Ama. Ang Diyos na nagpakita ng kapangyarihan sa awa at pagpapatawa. Masimbahan na ay magluwa ang nakikita ng mundo, ang Panginoon ng buhay at tinulungan. Nilog mo ang iyong malingkod ay magpapatid ng kahinahan upang panagsadaan ang pag sa mga nasa Maria at kamangmangan. Nawa sila ang lumalapit sa kanila ay makadama at tutugag. Pag-ibig at pagkatawag ng Diyos. Isugo mo ang iyong Espiritu at panalin ang bawat isa sa amin ng kanyang paglabot. Upang ang kulay ng awa ay maging panahon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan na may panibagang sigla ay magiging na mabuting
Hinihiling po namin paspasan mo mga kapatid namin ito na nagtiwang at natiniyo ng kanilang katawan gawin pagpagala po sila. Pabigyan ng katatagan ng kalooban at pinutin ang kababaan loob na yung ipinatayag sa amin sa pamamagitan ng mga banal na salita. Pagkalooban po sila ng lahat ng biyaya na nalagay ng kanilang mga mahal sa buhay. At kanilang itinatuloy. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo rin. Magsiyo kayo samantalang iginagawa ang pagpapala. Kupkupin nawa kayo ng Diyos sa kanyang awa at gawin niya kayong mulat sa kanyang pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagtibayin nawa niya ang inyong pananampalataya sa kanyang pag-ibig upang patuloy kayong gumawa ng mabuti. Amen. Gabayan nawa niya kayo tungo sa kanyang kalooban at ipakita sa inyo ang daan ng kababaan loob at kapayapaan. Amen. At naway pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay ganap na umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat.